ang naperwisyo ng magkakasunod na mga bagyo at baha. Pati ang mga ahas na bulabog, napilitang magsilabas ng kanilang mga lungga. At dito na nakakita ang ilan nating mga kababayan ng oportunidad. Kahit matagal nang nakaalis ang mga bagyo dito sa Barangay Landayan sa San Pedro, Laguna, lubog pa rin sila sa baha. Ang masahol pa rito, ang kanilang mga bahay, ginawa raw evacuation center, hindi lang ng mga tao, kundi pati na ng mga ahas. Doon sa aming tinitirhan, kahapon nakapatay kami ng ahas. Takot. Yung una napatay namin. Pero yung ito ng huli, hindi na kasi masukal dito sa kabila eh. Kahit pa raw magkubli ang mga ahas sa water lily o anumang lumulutang-lutang na mapagtataguan, wala raw silang kawala kay Lolo Berry, mas kilala bilang si Cobra. Hinuhuli raw ni Lolo Berry ang mga ahas para protektahan din ang kanyang mga kabarangay. At ang pinakahuling na bihag niya, isang sawa. Isinusubo pa nga niya ang ulo nito. Pag tuwing malaki ang tubig, talagang napunta sa bahay-bahay, ay mga iba natatakot. Pero ayon sa PAWB o ang Protected Areas and Wildlife Bureau, ipaubaya na lang daw sana sa kanila ang paghuhuli ng mga ahas. Kasi pag naunahan kami ng ibang tao, papatayin nila yung ahas. So sinasabi namin, hintayin nyo kami, darating kami dyan at i-assess namin yung sitwasyon. So kung kailangan talagang i-rescue yung hayop, i-rescue namin. Taglamig na rin daw kasi ngayon kaya't naglalabasan ang mga ahas para maghanap ng makakain. Pero ingat sila sa magkaibigang Leo at Dennis. Hindi nila mga tunay na pangalan. Naghahanap sila ng ahas para may makain. Ito po sir, ahas kalabaw ito. Pero nangangagat din to. May malakas na rabies. Lalagnatin kapag ikaw ay nakagat mo. Armado ng panungkit at salamin, isa-isa nilang sinisilip ang mga butas sa palayan. Ang kanilang puntirya, mga ulupong o Philippine Cobra. Ang isang ulupong na una nang nasilo ni na Leo at Dennis, nagpapakita ng galit sa mga bumihag sa kanya. Wala ba? Iba-iba rin yung presyong Iba-iba rin. binibili nila. Pag minsan, 300 per kilo, Pagka 350 po hanggang 500. Isa ang karinderyang ito sa madalas bagsakan ng mga nahuhuling ulupong ni na Leo at Dennis. Dito ang kinikilalang hari ng mga kobra, si Larry. Dati pinaglalaruan lang daw niya ang mga ahas. Ngayon, niluluto na sa kanyang karinderya. Sa araw na ito, may umorder kay Larry ng adobong kobra. Ipapakagatin natin dito sa baso para makapag-extract tayo ng venom. Ito mismo yung ginagamit upang mag-immunize ng hayop para makagawa ng antivenom. Pero dito usually iniinom ito ng mga customer na Taiwanese sa paniniwala na mahusay ito sa kalusugan. Nung natanggalan na ni Larry ng laso ng ahas, hiniwa niya ang katawan nito. Sunod na inipon ang dugo. Kinuha ang apdo. Ipangahalo daw sa alak sa paniniwalang aphrodisiac ito o pampagana sa kama. Kinaliskisan ni Larry ang katawan ng ahas. Pinira-piraso ito at tinimplahan ng mga pampalasa. Definitely yung wildlife trade hindi pwedeng permitan, pero
nung nagkaroon ng panahon na binisita ako dito ng DNR, binigyan nila ako ng kopya ng Republic Act at binasa ko ito ng buo. Nakita ko na malinaw naman na meron siyang exemption na kahit na anong wild animal, kapag ito ay magpo-pose ng danger sa human life, pwede mo siyang patayin. Ngunit hindi kinagat ng PAUB ang interpretasyon ni Larry ng batas. Yun ang instance na pwede mong patayin kung nandyan sa harap mo kakagating ka. Pero kung tutuklawin ka. Pero yung hahanapin mo mismo ang ahas, no? For fear na baka lang kayo madisgrasya, hindi tama yun. Sa 14 na taon naman daw na paghahain nila Dante ng mga exotic food, ang pinakamabenta, inadobong sawa. Ibinabagsak daw kay Dante ng isang supplier na nagbibreed ng sawa ang karneng kanyang itinitinda. Ang karne ng sawa ang siyang pinagkukuhanan nila ng lana o langis. Gamot daw sa iba't ibang uri ng sakit sa balat. Para naman kay Dulce, ang lana o langis ng sawa ang sagot sa kanyang lumalalang arthritis. Mamanhid yung mga kamay ko, yung mga paa ko. At ginagamit ko yung snake oil. Mabisa talaga para sa akin. Pero ayon kay Dr. Alsheri Amilasan, wala pa raw patunay na nakagagamot nga ang langis mula sa ahas o anumang parte ng katawan nito. Wala talagang tulong yan in terms of medical benefits. As a matter of fact, marami kang makukuhang maaring makuha ng maraming sakit kasi ang dugo pwede mag-grow dyan microorganisms. Sa Quiapo, ibinibenta ang iba't ibang parte ng katawan ng ahas na pinaniniwalaang nakagagamot daw. Ayon kay Tita, may-ari ng tindahang ito, apdo raw ng ahas ang pinakamabenta sa kanyang mga paninda. Ano naman ang ginagawa dito sa apdo ng sawa? Gamot sa hika, sa diabetes. Ano to? Pinatuyo, no? Opo. At saan iinumin? Ihahalo saan? Sa mainit na tubig po. May mga paniniwala na yung apdo ng sawa, although hindi pa to proven, sabi lang ng mga matatanda, pag pinainom daw sa baby, maaalis yung mga dumi-dumi sa internal organs ng baby. Yung sa Ilocano, ang tawag doon subi-subi. Ngunit ang iba, hindi sa panggagamot ginagamit ang mga ahas. Ang balat nito, ginagawang iba't ibang kagamitan. It's really something different. So pag ginagamit mo yung mga snake skin, maganda talaga siyang tingnan, lalo na sa Europe. Very high fashion kasi ang exotic skins pag nakikita mo sa mga high-end na mga stores. Ayon sa Bureau of Animal Industry, galing daw ang mga balat ng ahas na ito sa walu-walo at kalabukab, mga ahas dagat na itinuturing na peste ng mga mangingisda. This eats fingerlings. What they do, they remove these snakes, and we can utilize it for leather. Ang pinapayagan nating ibenta ngayon, yung mga bred in captivity. Kung ikaw ay registered sa DNR yung iyong mga alaga at yun ay nanganak, pwede mong ibenta yung anak ng nalagaan mong hayop. Basta nakareport siya sa DNR. May kamandag man o wala, dapat pa rin daw pagmalasakitan ng mga ahas. At dito sa Crocodile Park Conservation Center sa Davao, pinag-aaralan kung paano paramihin ang ilang uri ng mga ahas. Sa takdang panahon daw, muli nilang pababalikin ang mga ahas na ito sa tunay nilang tahanan. Ang importance nila sa ecosystem, dumadami na yung population ng daga, sila yung nagbabalance. Marami sa atin takot sa ahas. Pero ngayong alam na ng marami sa atin na marami palang pakinabang sa mga ito. Mukhang sila ang dapat umilag sa tao. Kung hindi man bumalik sa kanilang mga lungga, malayo sa mga taong hanap buhay o pakinabang ang habol sa kanila.